Huwag mong dungisan ang puting sahig ng kusina ko, Selena. You look pathetic with that apron and your messy hair. Ang tinig ni Marco ay tila haplit ng latigo sa gitna ng katahimikan ng kanilang marangyang tahanan. Malamig, matalas, at walang bahid ng pagmamahal. Ngunit sa halip na sumagot, mas lalong hinigpitan ni Selena ang hawak sa sandok. Iniinda niya ang bawat tibok ng hapdi sa kanyang tagiliran. Isang paalala ng pagkakamali ni Marco noong nakaraang gabi, habang pilit na hinahalo ang malapot at madilaw na sarsa ng kare-kare sa loob ng palayok. Ang bango ng sinangag na mani at bagoong ay pumupuno sa buong silid, isang amoy na sumasagisag sa 10 taon ng kanyang pagtitiis at pagsisilbi. Ito ang paboritong putahe ng kanyang asawa, ang tanyag na aktor na hinahangaan ng buong bansa. Para sa publiko, siya ang reyna ng isang perpektong tahanan, ngunit sa loob ng 4 na sulok na ito, siya ay isang aninong unti-unting binubura ng kalupitan. Happy ika-10 anniversary, Marco! Bulong ni Selena, ang boses ay nangangatog sa pagitan ng pag-asa at takot. Inilapag niya sa mesa ang isang maliit na kahon na nakabalot sa mamahaling papel. Sa loob niyon ay isang relo na pinag-ipunan niya sa loob ng 3 taon mula sa kanyang maliit na sideline bilang ghostwriter. Isang sakripisyong itinago niya, isang lihim na regalo para sa lalaking nagbigay sa kanya ng pangalan. Kahit kapalit nito ay ang kanyang pagkatao. Hindi man lang tinapunan ng tingin ni Marco ang kahon. Sa halip, kinuha nito ang kanyang designer jacket at humarap sa salamin upang ayusin ang buhok. Ang bango ng kanyang mamahaling perfume na may halong amoy ng alak at banyagang bulaklak ay tila sumasakal sa amoy ng niluluto ni Selena. I have a party to attend to, Selena. Huwag mo akong kulitin sa mga sentimental na kalokohan mo, sabi ni Marco habang tinitingnan ang kanyang sarili ng may paghanga. And please, stop cooking that smelly food. It's cheap. Nakaka-stress ang amoy na yan, parang ikaw. Eksakto sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Marco sa ibabaw ng counter. Hindi sinasadyang nasulyapan ni Selena ang screen. Isang mensahe mula kay Cassandra, ang matalik niyang kaibigan, ang babaeng itinuring niyang kapatid sa loob ng maraming taon. The sweet is ready, love. I'm wearing the red silk you like. Iwan mo na ang pabigat na yan dyan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Selena. Ang init ng kalan ay biglang napalitan ng isang nanunuot na ginaw na nagmula sa kanyang mga talampakan hanggang sa kanyang batok. Ang kare-karing buong pagmamahal niyang inihanda ay tila naging isang malaking biro. Ang bawat patak ng pawis at bawat pasong natamo niya sa kusina ay naging mga selyo ng kanyang sariling katangahan. Marco, si Cassandra, ang tanging lumabas sa kanyang tuyot na labi. Lumingon si Marco. Ang mukha ay wala ng bakas ng pagkukunwari. Isang mapang-uyam ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Oh, so you finally noticed? Yes, Selena. Cassandra is everything you aren't. She's sophisticated, she's beautiful, and most importantly, she doesn't smell like garlic and onions. Lalapitan sana ni Selena si Marco. Ang kamay ay nakaabot bilang pagsusumamo, ngunit isang marahas na tulak ang sumalubong sa kanya. Hindi ito malakas na paghampas, kundi isang pagtaboy na tila ba siya ay isang maduming basahan. Nawalan ng balanse si Selena. Ang kanyang siko ay tumama sa mainit na palayok ng kare-kare. Walang salitang naglalarawan sa ingay ng pagbasag ng palayok sa sahig. Ang malapot na sarsa na simbolo ng kanyang 10 taong pagpapakasakit ay tumalsik sa kanyang puting damit at humalo sa dumi ng sahig. Ang init ng pagkain ay naramdaman niya sa kanyang balat, ngunit mas masakit ang lamig ng titig ni Marco. Walang luhang pumatak. Ang sakit ay masyadong malalim para sa luha. Ang nararamdaman ni Selena ay isang matinding hiya. Ang hiya na dulot ng pagkakatuklas na ang kanyang buong buhay ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Look at you! Wika ni Marco habang naglalakad palabas.
Dinadaanan ang natapon na pagkain ng walang pag-aalinlangan. Nagmumukha kang basura sa gitna ng sarili mong kalat. Don't wait for me. Baka hindi na ako bumalik. Naiwan si Selena sa gitna ng kusina, nakaluhod sa madilaw na sarsa na tila ba ito ay sarili niyang dugo. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang isang piraso ng basag na palayok. Sa gitna ng katahimikan, ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang hininga. Mabigat, basag, at puno ng puot. Sa dulo ng kanyang paningin, sa ilalim ng cabinet, isang bagay ang kumislap. Isang cufflink na may inisyal na C. Kay Cassandra. Isang tahimik na saksi na ang pagtataksil ay matagal nang namamayani sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Hindi sumigaw si Selena. Hindi siya humagulgol. Marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang ang kanyang puso ay tila nagiging bato. Ang pagmamahal na dati ay nag-aapoy sa loob niya ay namatay. At sa abo nito, isang madilim na determinasyon ang nagsimulang mabuo. Ang liwanag ng mga bumbilya sa harap ng salamin ay tila mga nanunuring mata na humuhusga sa bawat lamat ng kanyang pagkatao. Maingat na idinampi ni Selena ang makapal na concealer sa kanyang panga at sa gilid ng kanyang leeg. Ang bawat lapat ng malamig na cream ay isang pagtatangka na ibaon ng asul at lilang marka ng nagdaang gabi. Sa labas ng silid na ito, naghihintay ang mga kamera, ang mga tagahanga, at ang mapanuring mundo na naniniwalang siya ang pinakamapapalad na babae sa Pilipinas. Ayusin mo ang nangiti mo, Selena. Hindi tayo nagpunta rito para magmukha kang biktima. Boses ni Marco yon, malamig at walang emosyon habang inaayos ang kanyang tuxedo. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay larawan ng isang perpektong Ginoo. Ngunit para kay Selena, ang lalaking ito ay isang halimaw na nakadamit pang tao. Bumukas ang pinto at pumasok si Cassandra. Dala niya ang isang mahabang pulang gown na tila gawa sa pinakamahal na seda. Ang amoy ng kanyang pabango, ang mapangahas na black rosy, ay agad na sumakop sa silid na nagpabalik sa alaala ni Selena sa mensaheng nabasa niya kagabi. "Oh, Selena, you look a bit pale, darling," wika ni Cassandra sa kanyang malambing ngunit mapanuyang boses. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ni Selena. Ang kanyang mahahabang kuko ay tila ba dahan-dahang bumaon sa balat ng biktima. "Don't worry, this dress will make you look alive." Kahit man lang sa paningin ng mga tao, magmukha kang kasing level ni Marco. Hindi kumibo si Selena. Hinayaan niya ang matalik na kaibigan na ayusin ang kanyang kasuotan. Sa bawat haplos ni Cassandra, nararamdaman ni Selena ang isang matinding pandidiri. Ang bawat parinig at matatamis na salita nito ay tila mga patak ng asido sa kanyang sugatang puso. Habang isinusuot ang hikaw, naramdaman ni Selena ang pamilyar na amoy sa damit na dala ni Cassandra. Ang parehong amoy na nanunuot sa una ni Marco tuwing umaga. Sa red carpet, ang lahat ay tila isang magandang panaginip. Hawak ni Marco ang baywang ni Selena nang may pag-iingat, isang kilos na nagpapahiwatig ng proteksyon sa harap ng mga lente ng kamera. Ngunit sa bawat paghigpit ng kanyang hawak, dama ni Selena ang pananakit ng kanyang mga tadyang. "You're doing great, sweetheart," bulong ni Marco sa harap ng mga reporter. Sabay halik sa kanyang noo. Ang init ng kanyang labi ay tila uling na nagpapasigla sa puot sa loob ni Selena. Sa gitna ng kislap ng mga flash, nakita ni Selena ang kanyang sarili sa malaking screen ng event. Isang magandang babae, nakangiti, nakasuot ng alahas na nagkakahalaga ng milyon-milyon, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Siya ay isang buhay na dekorasyon, isang tropeyong itinatanghal upang pagtakpan ang kabulukan ng lalaking nasa tabi niya. Nang magsimula ang programa, nagkunwari si Selena na pupunta sa banyo upang makatakas sa mapanakal na atensyon. Sa kanyang paglalakad sa madilim na pasilyo ng backstage, narinig niya ang pamilyar na mga boses sa loob ng isang dressing room.
Is everything ready? Ang bagong insurance policy niya? Boses iyon ng manager ni Marco, si Tito Jun. Yes, signed and sealed. Malaking halaga ang makukuha natin kapag nawala ang pabigat na yan. Sagot ni Marco. Ang boses ay wala ng bakas ng paglalambing na ipinakita niya sa labas. Cassandra is getting impatient. Gusto na niyang maging Mrs. Imperial. Kailangan nating gawing malinis ang lahat, Marco. Isang trahedya na iiyakan ng buong bansa. The grieving widower, that will be your best role yet. Dagdag ni Tito Jun habang tumatawa ng mahina. Napahawak si Selena sa pader. Ang lamig ng semento ay tila lumipat sa kanyang buong katawan. Hindi lang siya pinagtataksilan, pinaplano na nila ang kanyang kamatayan. Ang kanyang buhay ay naging isang kontrata na lamang na kailangang tapusin para sa pera at para sa kaligayahan ng dalawang taong pinagkatiwalaan niya. Biglang bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra nang makita si Selena na nakatayo sa dilim. Ang muka ay basang-basa ng pawis sa kabila ng lamig ng aircon. Selena, kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Cassandra. Ang kanyang boses ay naging matalas at mapanganib. Sa loob ng silid, nakita ni Selena si Marco na dahan-dahang tumayo. Ang kanyang muka ay dahan-dahang nagbago mula sa pagkabigla tungo sa isang madilim at nakakatakot na titig. Wala nang takas. Ang maskara ay tuluyan ng nahulog. Hindi gumalaw si Marco. Hindi rin siya nagpakita ng takot. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit kay Selena. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa sahig ay tila tunog ng martilyo na nagpapako sa huling hantungan ng kanyang asawa. Ang kanyang mukha, na laging maayos para sa kamera, ay binalot ng isang nakakangilong katahimikan. You've always been a good listener, Selena. Iyan ang nagustuhan ko sa'yo, ang pagiging tahimik mo. Wika ni Marco. Ang boses ay parang bulong ng isang demonyo. But tonight, you heard too much. Gusto ni Selena na sumigaw, na tumakbo pabalik sa karamihan ng mga tao sa labas, ngunit ang kamay ni Cassandra ay mabilis na humawak sa kanyang braso. Ang higpit niyon ay tila isang bakal na rehas. Don't make a scene, darling. Ayaw mo namang mapahiya ang perfect husband mo sa harap ng media, di ba? Uyam ni Cassandra. Sa kabila ng ganda ng kanyang ayos, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagkaganid. Sa pipilitan nilang isinakay si Selena sa kanilang sasakyan, sa paningin ng iyong mga guwardiya at ilang taong nakakita, mukhang inaalalayan lamang ni Marco ang kanyang pagod na asawa. Walang nakapansin sa panginginig ng mga kamay ni Selena o sa talim ng hawak ni Marco sa kanyang braso. Mabilis na pinatakbo ni Marco ang sasakyan patungo sa isang liblib na daan sa gilid ng bundok. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Ang bawat patak sa bubong ng sasakyan ay tila mga bala na tumatama sa katawan ni Selena. Ang amoy ng mamahaling leather sa loob ng kotse ay humalo sa amoy ng takot na nagmumula sa kanyang sariling pawis. Bakit, Marco? Bakit pati ikaw, Cassandra? Tanong ni Selena. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa hagupit ng hangin sa labas. Tumawa si Cassandra, isang tunog na walang bahid ng awa. Because you're a wall, Selena. Nakaharang ka sa lahat ng gusto namin. Ang pera mo, ang pangalan mo, ang posisyon mo. We want all of it. And honestly, bored na si Marco sa'yo. You're like a stale bread. Walang lasa. Itinigil ni Marco ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada, kung saan ang gilid ay isang matarik na bangin na humahantong sa nagngangalit na dagat. Pinilit nilang palabasin si Selena. Ang dulas ng putik sa kanyang mga paa at ang lamig ng ulan na tumatagos sa kanyang manipis na gown ay nagparamdam sa kanya na siya ay isa ng bangkay bago pa man siya mamatay. Sa kanyang kamay, mahigpit na hawak ni Selena ang isang maliit na rosaryo, isang lumang kahoy na krus na ibinigay sa kanya ni Marco noong sila ay nagsisimula pa lamang, nung wala pa silang pera at tanging pangarap lang ang hawak nila. Marco, ito,
Naalala mo ba ito? Nanginginig na tanong ni Selena. Itinaas ang rosaryo. Sabi mo, ito ang simbolo ng walang hanggan nating pagmamahal. Tiningnan ni Marco ang rosaryo. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Selena. Walang kahit anong emosyon. Kinuha niya ang rosaryo mula sa kamay ni Selena at walang pag-aalinlangang itinapon ito sa putikan bago ito dahan-dahang tinapakan ng kanyang sapatos. Ang walang hanggan ay para lang sa mga pelikula, Selena. In real life, everyone has an expiration date. At ang sayo ay ngayong gabi. Itinulak ni Marco si Selena pabalik sa loob ng sasakyan at inilagay ang gear sa neutral. Sa labas, si Cassandra ay nanonood lamang habang nag-aayos ng kanyang lipstick. Tila ba nanonood lang ng isang boring na eksena sa taping. Say goodbye, Selena. Don't worry, iiyakan kita sa harap ng libingan mo. Bibigyan kita ng Best Actress Performance, huling hirit ni Marco bago niya bitawan ang preno at itulak ang sasakyan patungo sa gilid ng bangin. Ang sasakyan ay dahan-dahang gumulong sa putik. Naramdaman ni Selena ang pagkawala ng bigat sa ilalim ng mga gulong. Sa isang saglit, bago tuluyang mahulog ang sasakyan, nakita ni Selena sa gitna ng malakas na ulan ang isang figura ng tao na nakatayo sa dikalayuan. Isang anino na hindi gumagalaw, nanonood sa kanyang pagbagsak. Pagkatapos ay naramdaman na lamang niya ang marahas na pagbaliktad ng mundo. Ang tunog ng pagkayupi ng bakal, ang pagbasag ng mga salamin na tila libu-libong karayom na pumasok sa kanyang balat, at ang nakakabinging katahimikan ng tubig na nagsimulang pumasok sa loob ng sasakyan. Ang dilim ay naging ganap. Ang lamig ng dagat ay yumakap sa kanya, tila isang kumot na gawa sa yelo, habang ang kanyang huling hininga ay naging mga bula na naglaho sa ibabaw ng alon. Ang unang naramdaman ni Selena ay ang pait ng asin sa kanyang lalamunan at ang malupit na hagupit ng buhangin sa kanyang sugatang pisngi. Hindi siya dinala ng dagat sa kabilang buhay. Sa halip, iniluwa siya nito pabalik sa mundo. Tila ba maging ang kamatayan ay tumatanggi sa isang kaluluwang puno ng hindi natapos na pighati. Ang bawat paghinga ay tila paglunok ng mga bubog. Sa gitna ng malabong paningin, nakita niya ang isang matandang lalaki na may mga kamay na kasing aspalto ng kalsada. Hila-hila siya palayo sa abot ng mga alon. Gising ka na, iha. Akala ko'y tuluyan ka ng kinuha ng dagat. Wika ng matanda. Ang kanyang boses ay may gasgas ng katandaan at alat ng dagat. Matapos ang 3 araw ng lagnat at bangungot, sa loob ng isang barong-barong na amoy tuyong isda at lumang lambat, nagising si Selena na may ibang klase ng katahimikan sa kanyang puso. Wala na ang takot. Wala na ang pag-asang baka sakaling mahalin pa siya ni Marco. Ang natira ay ang malamig at matigas na determinasyon ng isang taong wala nang mawawala. Tumayo siya at lumapit sa isang maliit na piraso ng basag na salamin na nakasabit sa dingding na gawa sa kawayan. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi niya kilala. Ang kanyang mukha ay puno ng mga gasgas, ang kanyang mga mata ay lubog, at napapaligiran ng itim na marka ng puyat at sakit. Ang kanyang balat, na dati ay inaalagaan ng mga mamahaling serum, ay tuyot at nangangaliskis dahil sa tubig alat. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na laging hinahaplos ni Marco. Ang buhok na sinasabi nitong tanging dahilan kung bakit siya mukhang sopistikada. Para kay Selena, ang bawat hibla nito ay tila isang tanikala na nagtatali sa kanyang nakaraan. Bilang isang biktima, kinuha ni Selena ang isang kalawanging gunting na ginagamit sa paggupit ng lambat. Walang pag-aalinlangan, walang luha. Ang tunog ng pagputol ng bakal sa kanyang buhok ay tila musika ng kalayaan. Isa-isang nalaglag ang mga itim na hibla sa maduming sahig ng barong-barong. Sa bawat gupit, nararamdaman niyang gumagaan ang kanyang ulo, habang bumibigat naman ang kanyang paninindigan. Iha, bakit mo ginagawa yan? Tanong ni Mang Tino.
Ang mangingisdang nagligtas sa kanya. Kailangan kong ilibing ang babaeng namatay sa bangin, Mang Tino. Sagot ni Selena. Ang kanyang boses ay wala ng panginginig. Tila ba ito ay galing sa ilalim ng lupa? Para mabuhay ang babaeng magpapatumba sa kanila. Sa isang lumang radyo sa sulok ng kubo, narinig ni Selena ang balita. Ang boses ng announcer ay puno ng drama. Ang buong bansa ay nagluluksa sa pagpanaw ng asawa ng premyadong aktor na si Marco Imperial sa isang trahikong aksidente. Sa isang pahayag, hindi mapigilan ng aktor ang kanyang emosyon habang inaalala ang kabutihan ng kanyang yumaong may bahay. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Selena. Gusto niyang masuka sa kabalintunaan ng sitwasyon. Habang siya ay nagtitiyaga sa kaunting kanin at asin, si Marco ay nag-aani ng simpatya ng buong mundo gamit ang kanyang kamatayan. Nang sumapit ang gabi, sa gitna ng malakas na ulan na tila nakikiramay sa kanyang pagbabalik, muling tinahak ni Selena ang daan patungo sa kanyang sariling tahanan. Gamit ang mga lumang damit na bigay ni Mang Tino at ang kanyang bagong anyo, mukha siyang isang aninong hindi mapapansin ng sinuman. Ginamit niya ang lihim na susi sa likod ng hardin na siya lamang ang nakakaalam. Tahimik siyang pumasok, dumaan sa mga pasilyong dati ay puno ng kanyang mga alaala, hanggang sa marating niya ang pintuan ng kanilang master bedroom. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob, walang ingay, walang babala. Ang bumungad sa kanya ay ang tanawing umasak sa natitirang hibla ng kanyang pagkatao. Sa loob ng silid na dapat ay puno ng luksa, naroon si Marco at Cassandra, nagtatawanan, nagdiriwang sa ibabaw ng kama kung saan si Selena ay dating umiiyak sa bawat gabi ng kanilang pagsasama. Ang amoy ng sampan at ang halimuyak ng black rose ni Cassandra ay tila nanunuya sa kanyang presensya. To our new life, love, wika ni Cassandra habang itinataas ang baso ng alak. Finally, the ghost is gone. Nakatayo si Selena sa dilim ng pintuan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Hindi siya sumugod, hindi siya sumigaw. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone at sinimulang i-record ang bawat segundo ng kanilang kabuktutan. Ang pangangatal ng kanyang mga kamay ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang nakakatakot na pananabik. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng script. Ang bawat tawa ni Cassandra ay tila matalas na piraso ng basag na bote na humihiwa sa pandinig ni Selena. Sa screen ng kanyang cellphone, nakarehistro ang lahat. Ang paghalik ni Marco sa leeg ng kanyang kaibigan, ang pag-inom nila ng sampan na binili gamit ang pera mula sa kanyang insurance at ang pangungutya nila sa kanyang kamatayan. Sayang naman yung kare-kare niya, love. Hindi ko man lang natikman bago mo siya itinapon sa bangin. Biro ni Cassandra habang nilalaro ang mga daliri sa buhok ni Marco. It smelled like poverty, Cassandra. Hayaan mo na. Mas masarap ang luto mo. At mas masarap ka. Sagot ni Marco bago muling idikit ang kanyang mga labi sa babae. Dito, sa gitna ng dilim, naramdaman ni Selena ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi na ito hapdi, kundi isang malamig na katuwaan. Alam niyang sa sandaling ito, hawak na niya ang kanilang mga leeg, ngunit hindi sapat ang isang video para pabagsakin ang isang Marco Imperial. Kailangan niyang pasukin ang kanilang mundo. Kailangan niyang maging isang mas mahusay na aktor kaysa sa kanyang asawa. Dahan-dahan, lumabas si Selena mula sa anino. Hindi siya sumigaw. Sa halip, hinayaan niyang bumukas ng marahas ang pinto ng silid dahil sa lakas ng hangin mula sa bukas na bintana. Sino yan? Bulyaw ni Marco, agad na tumayo at kinuha ang kanyang robe. Si Selena ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang buhok na maikli at gupit pusa, ang kanyang mga damit na punit-punit at puno ng tuyong putik, at ang kanyang mga matang nakatitig sa kawalan ay nagmukha siyang isang multong nagbalik mula sa kailaliman ng dagat. Marco? Bulong ni Selena
Ang kanyang boses ay parang isang bata, puno ng pagkalito at takot. Nasaan ako? Bakit? Bakit ang dilim? Nanigas si Marco. Ang baso ng alak sa kamay ni Cassandra ay dahan-dahang nadulas at nabasag sa sahig. Ang likido ay kumalat na parang dugo sa maputing alpombra. Selena! Halos himatay na sigaw ni Cassandra. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng pader. You're supposed to be... Sino kayo? Tanong ni Selena. Dahan-dahang lumalapit habang nanginginig ang buong katawan. Humawak siya sa dingding para hindi tila matumba. Marco, bakit may ibang babae sa kwarto natin? At bakit hindi ko maalala ang pangalan ko? Isang mabilis na sulyap ang nagpalitan sa pagitan ni Marco at Cassandra. Isang sulyap ng matinding takot na nahaluan ng kalkulasyon. Kung buhay si Selena at may alaala ito, tapos na ang kanilang maliligayang araw. Ngunit kung siya ay nawawala sa sariling isip, isa itong pagkakataon. Love, she's crazy. She lost her mind. Bulong ni Cassandra, ang boses ay puno ng pagkamuhi sa kabila ng takot. Mabilis na nagbago ang anyo ni Marco. Ang halimaw na pumatay sa kanya sa bangin ay biglang nagsuot ng maskara ng isang nag-aalalang asawa. Lumapit siya kay Selena at hinawakan ng kanyang mga balikat. Ang lamig ng kamay ni Marco ay nagpadama kay Selena ng pagnanais na manakal. Ngunit nanatili siyang matatag sa kanyang papel. Selena, ako ito, si Marco ang asawa mo. My God, you're alive, isang himala. Wika ni Marco, pilit na pinatutulo ang luha sa kanyang mga mata. Huwag kang matakot, nandito na ako. Ligtas ka na. Dinala nila si Selena sa ospital, sa ilalim ng mahigpit na seguridad. Sa loob ng puting silid na amoy gamot at kamatayan, hinarap ni Selena ang mga doktor. Nagkunwari siyang natatakot sa bawat tunog, umiiyak siya kapag tinatanong tungkol sa aksidente, at paulit-ulit na sinasabing ang huling naalala niya ay ang pagkain ng kare-kare sa kanilang bahay. Retrograde amnesia na may halong matinding trauma. Paliwanag ng doktor kay Marco sa labas ng kwarto habang nakikinig si Selena sa likod ng pinto. Maaring bumalik ang alaala niya o maaring manatili siyang ganyan habang buhay. She is fragile, Mr. Imperial. Anumang shock ay maaring ikamatay ng kanyang isip. Pagpasok ni Marco sa kwarto, nakita niyang nakaupo si Selena sa kama. Nakatingin sa labas ng bintana habang nilalaro ang dulo ng kanyang maikling buhok. Marco? Sino yung babaeng kasama mo kanina? Yung maganda? Tanong ni Selena. Ang kanyang tono ay inosente. Tila isang paslit na nagtatanong tungkol sa isang laruan. Lumapit si Marco at hinawakan ang kamay ni Selena. Dahan-dahang hinahaplos ang kanyang mga daliri. She's just a friend, Selena. Isang stylist. Huwag mo na siyang isipin. Ang mahalaga, narito ka na uli sa tabi ko. Tumingin si Selena kay Marco. Isang matamis at baliw na ngiti ang ibinigay niya rito. Ngunit sa ilalim ng kumot, ang kanyang kabilang kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Maglaro tayo, Marco. Maglaro tayo hanggang sa ikaw naman ang mawalan ng katinuan. Bulong ng kanyang isip. Alam ni Selena na ang pagbabalik niya ay isang malaking banta sa imahe ni Marco. Hindi siya maaring basta na lamang mawala uli dahil nakatingin na ang buong media. Kailangan siyang iuwi ni Marco. Kailangan siyang alagaan ni Marco sa harap ng lahat. At iyon ang magiging pinakamalaking pagkakamali ng kanyang asawa. Dahil sa loob ng kanilang bahay, kung saan ang bawat sulok ay saksi sa kanyang paghihirap, doon niya itatanim ang mga binhi ng kanilang pagkawasak. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay amoy bulaklak, mga puting lila at rosas na ipinadala ng mga tagahanga para sa pagbabalik ng asawa ng kanilang idolo. Ngunit para kay Selena, ang bango ng mga bulaklak na ito ay tila amoy ng mga patay na itinatago sa ilalim ng lupa. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay isang paalala na siya ay naglalakad sa loob ng lungga ng mga buhaya at ang tanging proteksyon niya ay ang maskara ng kanyang kawalang malay. Love,
Dahan-dahan lang sa pag-akyat, baka mahilo ka na naman. Wika ni Marco habang inaalalayan siya sa braso. Ang init ng kanyang palad ay tila isang nakapapapasong bakal, ngunit nanatiling malambot ang ekspresyon ni Selena. Salamat, Marco. Napakabuti mo sa'kin. Sagot ni Selena. Ang boses ay puno ng tamis, na tila asukal na may lason. Minsan, natatakot ako. Parang ang daming anino sa paligid ko. Pero kapag hawak mo ako, pakiramdam ko ay ligtas ako. Isang mapaglarong ng ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Naniniwala siya. Naniniwala siyang ang babaeng muntik na niyang patayin ay isa ng tupa na susunod-sunod sa kanyang bawat naisin. Nang makaalis si Marco para sa isang emergency meeting na alam ni Selena na pakikipagkita lamang kay Cassandra, nagsimula na ang tunay na trabaho. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang arkitekto ng kanyang sariling hustisya. Sa loob ng kanyang maliit na bag ng mga gamit sa pananahi, isang bagay na hindi kailanman papansinin ni Marco dahil itinuturing niyang cheap, ang pagbuburda ay nakatago ang mga maliliit na device. Mula sa ilalim ng mga vase, sa likod ng mga mamahaling painting, at maging sa loob ng mga butones ng paboritong tuxedo ni Marco, nagtanim si Selena ng mga mata at tainga. Sa gitna ng hapon, habang ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana ng library, nakaupo si Selena sa sahig. Sa kanyang harapan ay ang mga koleksyon ng sapatos ni Marco. Mga sapatos na gawa sa balat ng hayop na kasing mahal ng isang maliit na sasakyan. Maingat niyang nililinis ang mga ito gamit ang basahan at leather conditioner. Ang anyo niya ay isang larawan ng isang masunuring asawa, isang babaeng nawala ang katinuan at tanging pagsisilbi na lamang ang alam. Ngunit sa kanyang kandungan, nakatago ang isang maliit na tablet sa ilalim ng isang tumpok ng mga medyas. Ang screen ay nagpapakita ng live feed mula sa kwarto ni Marco. Nakita niya si Cassandra na pumasok sa silid, bit-bit ang isang baso ng wine. Naririnig niya ang bawat bulong, ang bawat halakhak, at ang bawat plano nila kung paano tuluyang uubusin ang kanyang mga ari-arian habang siya ay nagpapagaling. Ang tagal naman mamatay ng isip niyan, Marco. I'm tired of playing nice with that freak. Reklamo ni Cassandra sa video. Konting tiis na lang, babe. Once the papers are signed, we'll send her to a private institution. Doon, hinding-hindi na siya makakalabas. Sagot ni Marco habang hinihipan ng leeg ni Cassandra. Pinanood ni Selena ang lahat ng walang kahit isang kurap. Ang kanyang mga kamay ay patuloy sa paglilinis ng sapatos ni Marco hanggang sa ito ay kumintab ng husto. Ang bawat pahid ng basahan ay tila isang sumpa. Linisin mo ang sapatos mo, Marco, dahil gagamitin mo yan sa paglalakad patungo sa sarili mong impyerno. Biglang bumukas ang pinto ng library. Mabilis na itinago ni Selena ang tablet sa ilalim ng mga medyas at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Pumasok si Cassandra. Ang kanyang mukha ay puno ng pagduda. Lumapit siya kay Selena at tiningnan ang mga sapatos sa sasahig. You're so hardworking, aren't you? Parinig ni Cassandra. Ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam. Pero alam mo, Selena, minsan ang mga bagay na inaakala nating malinis, may nakatago palang dumi sa loob. Tumingala si Selena. Ang kanyang mga mata ay nananatiling inosente. Gusto ko lang pong maging maayos ang lahat para kay Marco. Para kapag bumalik na ang alaala ko, hindi niya ako ikahiya. Lumapit palalo si Cassandra. Sa isang mabilis na kilos, sinipa niya ang isa sa mga sapatos na kalilinis pa lamang ni Selena. Dahilan upang tumalsik ito sa kabilang panig ng silid. Oops, my bad. Ngisi ni Cassandra. Since wala ka namang naalala, bakit hindi natin subukan kung hanggang saan ang reflex mo? Hinila ni Cassandra si Selena patungo sa tuktok ng hagdanan ng mansyon. Isang matarik na hagdan na gawa sa marmol. Ang parehong hagdan kung saan madalas siyang ipahiya ni Marco noon. Sabi nila, kapag nakaranas ka uli ng matinding shock,
Pwedeng bumalik ang alaala mo o pwedeng tuluyan ka ng mawala. Bulong ni Cassandra sa kanyang tainga. Ang amoy ng black rose ay tila isang babala ng kamatayan. Bago pa man makasagot si Selena, naramdaman niya ang isang malakas na tulak sa kanyang likuran. Ang hapdi ng malamig na marmol sa kanyang pisngi ay hindi maikukumpara sa talim ng balak ni Cassandra. Hindi tuluyang nahulog si Selena hanggang sa ibaba. Nagawa niyang kumapit sa rehas ng hagdan, ngunit hinayaan niyang bumagsak ang kanyang katawan sa gitna ng baitang upang magmukhang isang malubhang sakuna. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang mga tadyang, isang paalala na ang bahay na ito ay isang magandang libingan. "Selena! Diyos ko, anong nangyari?" Sigaw ni Marco na kapapasok lang ng pinto. Mabilis na nagbago ang mukha ni Cassandra mula sa pagiging isang mamatay tao patungo sa isang frightened na kaibigan. "Marco, I tried to catch her. Bigla na lang siyang nahilo at nawalan ng balanse." Nanatiling nakapikit si Selena. Iniinda ang bawat pag-aalala na naririnig niya. Ngunit ang mas nakapanlulumong tinig ay nagmula sa bukana ng pinto. Isang tinig na puno ng awtoridad at pekeng kabanalan. "Ano itong gulo na ito? Isang linggo pa lang akong wala. Tila gumuho na ang katahimikan ng pamamahay na ito." Si Doña Imelda, ang ina ni Marco, ang babaeng nagturo sa kanyang anak na ang hiya o seryosong pangalan ng pamilya ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan. Pumasok siya dala ang amoy ng mamahaling insenso at ang kalansing ng kanyang mga gintong rosaryo. Matapos ang ilang oras ng pag-aalaga, natagpuan ni Selena ang kanyang sarili sa loob ng library. Kaharap ang kanyang biyenan. Nagkunwari siyang lito at mahina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang hawak ang isang tasa ng tsa, na tila ba ang init niyon ay nagbibigay sa kanya ng lakas. "Selena!" "Iha." Simula ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay malambot, ngunit may bigat ng isang hatol. "Malaki ang pasasalamat natin sa Diyos dahil binigyan ka pa ng pangalawang buhay, pero kailangang maging praktikal tayo. Sa kalagayan ng isip mo ngayon, hindi mo kayang protektahan ang mga ari-ariang iniwan sa'yo ng mga magulang mo." Ito na ang hinihintay ni Selena, ang tunay na pakay ng lawing ito. "Ano pong ibig ninyong sabihin, Mama?" tanong ni Selena. Ang kanyang boses ay tila isang paslit na naghahanap ng gabay. "Kailangan mong pirmahan ang mga papeles na ito. Isang special power of attorney," wika ng matanda habang inilalapag ang mga dokumento sa mesa. "Ito ay para mailipat kay Marco ang pamamahala ng iyong mga properties at bank accounts. Utang na loob mo ito sa kanya, Selena. Siya ang nag-aalaga sa'yo. Siya ang tumitindig para sa'yo sa harap ng mga tsismis. Huwag mo namang hayaang mahirapan pa ang anak ko sa pag-aayos ng mga bagay na dapat ay sa kanya naman talaga bilang asawa mo." Tiningnan ni Selena ang tasa ng tsa. Nakikita niya ang kanyang sariling refleksyon sa madilim na likido. Isang babaeng pilit nilulunod ng mga taong dapat ay nagmamahal sa kanya. Ang salitang utang na loob ay tila isang laso na dahan-dahang ipinapainom sa kanya. Naalala niya kung paano niya ibinigay ang kanyang kabataan, ang kanyang pangarap, at ang bawat sentimo ng kanyang mana para lamang suportahan ang luho at karera ni Marco. "Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang pirma na lamang ba ang kailangan para tuluyan ninyo akong mabura?" tanong ni Selena sa kanyang isip. "Mama, kung pipirmahan ko po ba ito, hindi na kayo magagalit sa akin? Magiging masaya na ba si Marco?" tanong ni Selena habang pilit na pinapatulo ang isang luha sa kanyang pisngi. "Of course, Iha. Gagawin natin ito para sa ikabubuti ng pamilya." Sagot ni Doña Imelda, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa sakim na tagumpay. Kinuha ni Selena ang ballpen. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Isang perpektong pagganap. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang paa ay mahigpit na nakatapak sa kanyang bag
kung saan nakatago ang tunay na dokumento na dinala ni Leo sa kanya ng palihim. Isang mabilis na pagpapalit ng folder ang naganap sa gitna ng kanyang pag-iyak at paghilo. Pinirmahan ni Selena ang mga papeles. Hindi ang transfer of property, kundi isang dokumento na nagpapahintulot sa isang third-party auditor na suriin ang lahat ng ilegal na transaksyon ni Marcos sa kanyang kumpanya. Nang lumabas si Doña Imelda dala ang kayamanan, naiwan si Selena sa library. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang luha. Ang kanyang mukha ay biglang naging kasing tigas ng bato. Sa kabilang banda, sa loob ng kanyang opisina, si Marco ay nagkakalkula ng kanyang susunod na hakbang. Sa gitna ng kanyang pag-aayos ng mga gamit, bigla siyang napatigil. Nakita niya ang isang maliit na kislap ng lente sa loob ng isang butas sa dingding, isang bagay na hindi niya napansin noon. Mabilis na lumapit si Marco at binunot ang maliit na device. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ngunit nang makita niya ang brand ng camera, naalala niya ang sinabi ng kanyang direktor tungkol sa hidden camera setup para sa bago niyang pelikula tungkol sa paranoia. Tisk, akala ko kung ano na. Bulong ni Marco sa sarili. Sabay tawa ng mapait. Nakasetup na pala ang mga gamit para sa rehearsal bukas. Hindi niya alam. Ang device na yon ay hindi pag-aari ng kanyang production team. At hindi lamang video ang kinukuha niyon. Ito ay nakalink sa isang server na hawak ni Leo kung saan ang bawat salitang binitawan nila ni Cassandra tungkol sa insurance ay malinaw na naire-record. Sa sandaling iyon, dumaan si Selena sa tapat ng bukas na pinto ng opisina ni Marco. Sandali silang nagkatinginan. Ngumiti si Selena, isang matamis, inosente at nakakatakot na ngiti. Ang hangin sa labas ng mansyon ay may dalang amoy ng paparating na ulan. Ngunit para kay Selena, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang hindi siya nasasakal. Suot ang isang malapad na sombrero at simpleng jacket na hiram sa isa sa mga katulong. Dahan-dahan siyang lumabas ng gate habang ang mga bodyguard ni Marco ay abala sa panonood ng balita sa telebisyon. Sa isang maliit at madilim na kanto, malayo sa kislap ng mga luntiang ilaw ng lungsod, naghihintay ang isang lumang sasakyan. Doon, sa loob ng amoy lumang leather at peppermint na kotse, nakaupo si Leo. "You're late, Selena," wika ni Leo. Ang kanyang boses ay hindi katulad ng kay Marco na parang laging umaarte. Ito ay baritono, seryoso, at puno ng tunay na pag-aalala. "Kailangan kong siguraduhin na tulog na ang mga lawin, Leo," sagot ni Selena habang tinatanggal ang kanyang sombrero. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, hindi niya kailangang magkunwaring baliw. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa talino at puot. Binuksan ni Leo ang isang folder. "Ang mga dokumentong pinapirma mo kay Doña Imelda?" It worked! Ang auditor na kinuha natin ay nagsimula ng maghalukay. Marco has been laundering money through his charity foundation. At ang pinakamatindi, ang insurance policy mo, ang pirma mo roon ay peke. Isang malinaw na kaso ng fraud at frustrated murder kung mapapatunayan natin ang nangyari sa bangin. Tumango si Selena, ngunit ang kanyang sikmura ay biglang kumalam. Hindi siya nakakain ng hapunan dahil sa pandidiri sa mukha ni Cassandra sa hapagkainan. Napansin ni Leo ang pananahimik ni Selena. Sa halip na magpatuloy sa usaping legal, itinigil niya ang sasakyan sa tapat ng isang hanay ng mga kariton. Sa gilid ng kalsada, ang usok mula sa inihaw na isaw at ang bango ng bagong pritong fishball ay pumuno sa hangin. "Kahit isang gabi lang, Selena. Huwag mo munang isipin ang paghihiganti. Kumain ka muna bilang isang tao, hindi bilang isang biktima," sabi ni Leo habang inaabot sa kanya ang isang baso ng palamig at isang platito ng tusok-tusok. Naupo si Selena sa isang mahabang bangko na gawa sa kahoy. Ang gasgas ng mesa at ang ingay ng mga tricycle na dumadaan
ay tila isang oyeyi sa kanyang pagod na kaluluwa. Sa bawat kagat niya ng pagkaing kalsada, nararamdaman niya ang init na dumadaloy sa kanyang katawan. Isang init na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa simpleng katotohanan na buhay siya. Ang lasa ng suka na may maraming sili ay nagpagising sa kanyang mga pandama. Dito, sa gitna ng mga karaniwang tao, walang hiya. Walang kailangang patunayan. Siya ay si Selena lamang. Salamat, Leo. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Ngayon ko lang naramdaman na hindi ko kailangang magtago sa likod ng makapal na makeup. Hindi mo kailangan ng mascara para maging maganda, Selena. You are strongest when you are just you, sagot ni Leo. At sa isang sandali, ang kanilang mga balat ay nagkadikit nang abutin ni Leo ang platito. May kuryenteng dumaan na nagpabilis sa tibok ng puso ni Selena. Isang damdaming akala niya ay nabaon na sa bangin. Ngunit ang katahimikan ay agad na naputol nang muling magsalita si Leo tungkol sa isang mahalagang impormasyon. May isa pa akong nalaman, Selena. Si Cassandra, madalas siyang bumibisita sa isang OBGYN sa Makati at hindi siya gumagamit ng sarili niyang pangalan. There are rumors in the circle na she's pregnant. At kung totoo yan, mas lalong bibilis ang plano nilang tuluyan kang alisin sa eksena para maging legal ang lahat bago lumaki ang tiyan niya. Ang init na naramdaman ni Selena ay biglang naging yelo. Ang hawak niyang baso ng palamig ay nanginginig. Ang balitang ito ay isang dobling talim, isang dahilan para mas lalong magmadali at isang sakit na hindi niya inaasahang mararamdaman pa niya. Kailangan nating kumilos ng mas mabilis, Leo. Sa gabi ng premiere ng pelikula ni Marco, doon natin ibubuhos ang lahat ng lason sa kanilang baso. Wika ni Selena, ang kanyang boses ay kasing lamig ng gabi. Hinatid ni Leo si Selena malapit sa mansyon. Habang pababa ng sasakyan, hindi napansin ni Selena na sa di kalayuan, isang itim na SUV ang nakaparada. Sa loob niyon, si Marco ay nakatitig. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino ng galit at pagdududa. Nakita niya ang paglabas ni Selena mula sa sasakyan ng isang lalaki. Nakita niya ang huling sulyap ni Selena kay Leo. Nang pumasok si Selena sa kanyang kwarto, laking gulat niya nang makitang nakaupo si Marco sa dilim. Hawak ang isang baso ng whiskey. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na tumatagos sa bintana. "Saan ka nanggaling, Selena?" tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang mababang dagundong ng kulog bago ang isang malakas na bagyo. "Sabi mo, natatakot kang lumabas dahil sa mga anino. Pero tila masaya kang kasama ang aninong yon sa labas." Dahan-dahang tumayo si Marco at lumapit sa kanya. Ang amoy ng alak ay nanunuot sa kanyang hininga. "Sino siya, Selena? O baka naman, hindi ka talaga nawalan ng alaala?" Huminga ng malalim si Selena. Ang kanyang puso ay tumatambol sa loob ng kanyang dibdib na tila isang bilanggo na gustong tumakas. Ang cliffhanger ng kanilang laro ay narito na. Ang bawat hakbang ni Marco patungo sa kanya ay tila pagyanig ng lupa sa ilalim ng mga paa ni Selena. Ang amoy ng matapang na whiskey ay humahalo sa amoy ng pawis at puot na bumabalot sa lalaki. Sa dilim ng kwarto, ang mga mata ni Marco ay tila mga uling na nagliliyab sa suspetsa. "Sino ang lalaking iyon, Selena?" Ulit ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang talim na dahan-dahang ibinabaon sa katahimikan. "Huwag mo akong gamitan ng pagiging baliw mo. Nakita ko kung paano ka tumingin sa kanya. Hindi ganoon tumingin ang isang taong nawawala ang isip." Huminga ng malalim si Selena. Sa isang iglap, bago pa man siya mahawakan ni Marco, hinayaan niyang manginig ang kanyang buong katawan. Itinupi niya ang kanyang mga tuhod at napaupo sa sahig. Tinatakpan ang kanyang mga tainga habang umiiling ng mabilis. Isang perpektong pagganap ng isang taong inaatake ng panik. Ang mga anino. "Marco, ang mga anino! Sinasakal nila ako!"
Hiyaw ni Selena, ang kanyang boses ay basag at puno ng takot. Tinulungan lang niya ako. Naliligaw ako, Marco. Gusto ko nang umuwi sa atin pero ang layo ng bahay. Ang dilim ng kalsada. Ang marahas na galit sa mukha ni Marco ay dahan-dahang napalitan ng pag-aalinlangan at kalaunan ng isang mapanuring katuwaan. Naniniwala siyang tuluyan ng bumigay ang katinoan ni Selena. Para sa kanya, ang isang baliw na asawa ay mas madaling kontrolin kaysa sa isang asawang nakikipagsabuatan sa iba. Tahan na, Selena! Tahan na! Wika ni Marco habang kinakaladkad siya patayo at pilit na niyayakap. Ang yakap na yon ay hindi proteksyon, kundi isang hawla. Huwag kang mag-alala. Sa gabi ng premiere ng pelikula ko, itatama natin ang lahat. Ipapakita natin sa mundo kung gaano kita kamahal at kung gaano mo na kailangang magpahinga sa isang lugar na tahimik. Dumating ang gabi ng grand premiere. Ang Manila Film Center ay tila isang dagat ng mga kumukutitap na ilaw at mga taong nakasuot ng pinakamagagarang damit. Ngunit sa likod ng kislap ng mga hiyas, may nakatagong lason. Si Marco ay larawan ng isang tagumpay. Suot ang kanyang taksido na gawa sa pinakamahal na tela. Sa kanyang tabi, si Cassandra ay nakasuot ng isang hapit na gintong gown. Ang kanyang tiyan ay bahagya ng bumubukol, isang lihim na tagumpay na pilit niyang itinatago. At sa gitna nila, si Selena, nakasuot ng puting-puting gown, tila isang birhen na iaalay sa dambana ng kanilang kasakiman. Ngumiti ka, Selena, para sa mga fans, bulong ni Marco habang humaharap sa mga kamera. Ang higpit ng kanyang hawak sa baywang ni Selena ay tila nagbabala na anumang pagkakamali ay may katumbas na parusa. Nagsimula ang programa sa loob ng sinehan. Ang lahat ay nakatuon sa malaking screen. Ito ang sandali na idedeklarang King of Drama, si Marco Imperial. Bago magsimula ang pelikula, umakyat si Marco sa entablado. Hawak ang mikropono habang ang spotlight ay nakatutok sa kanya. Ang pelikulang ito ay inaalay ko sa aking butihing asawa, si Selena. Panimula ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng emosyon. Sa kabila ng kanyang karamdaman, siya ang aking inspirasyon. At ngayong gabi, nais kong ipaalam sa lahat na magpapahinga muna si Selena sa isang pasilidad sa ibang bansa upang tuluyan siyang gumaling. Ang aking kaibigang si Cassandra ang pansamantalang mamamahala sa aming mga foundation. Isang mahinang palakpakan ang namayani. Ngunit sa dilim, si Selena ay nakaupo sa harapang hilera. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Nakita niya ang isang maliit na pulang ilaw sa gilid ng control booth. Ang signal ni Leo. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa sinehan. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Hindi ang trailer ng pelikula ang lumabas sa screen. Sa halip, ang malaking screen ay napuno ng isang malabo, ngunit malinaw na video. Ang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong sinehan. Hindi ang kanyang boses bilang aktor, kundi ang kanyang boses bilang mamatay tao. Don't worry, this dress will make you look alive. Malaking halaga ang makukuha natin kapag nawala ang pabigat na yan. Kasunod nito ang video sa loob ng kanilang kwarto. Ang pagtatalik ni na Marco at Cassandra sa ibabaw ng kama ni Selena at ang kanilang pagtatawanan habang pinaplano ang pagtulak sa kanya sa bangin. Ang buong sinehan ay tila naging isang malaking yelo. Ang mga reporter ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng litrato sa screen. Ang mga fans ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng gigil at pandidiri. Tumayo si Selena mula sa kanyang upuan. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahan siyang umakyat sa entablado patungo sa kinaroroonan ni Marco. Ang puting gown niya ay tinamaan ng liwanag mula sa projector na nagpapakita ng mga ebidensya ng kataksilan sa kanyang mismong katawan. Hinablot ni Selena ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Marco. Tiningnan niya ang kanyang asawa, hindi bilang isang baliw, kundi bilang isang hukom.
Marco, naalala ko na ang lahat. Wika ni Selena. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit ito ay tila isang kulog na nagpatahimik sa buong auditorium. Naalala ko kung paano mo ako itinulak. Naalala ko kung paano ninyo pinagtawanan ang kamatayan ko. At higit sa lahat, naalala ko kung sino talaga ako. Lumingon siya kay Cassandra na ngayon ay pilit na nagtatago sa likod ng mga kurtina. Ang anak na dinadala mo, Cassandra, isang sumpayan ng bawat luhang pumatak sa mga mata ko. Sa pintuan ng sinehan, pumasok ang mga operatiba ng pulisya kasama si Leo na may hawak na warrant of arrest. Ang kislap ng mga posas ay tila mas maliwanag pa sa anumang diamante sa gabing iyon. Marco Imperial, Cassandra Valeriano, you are under arrest for frustrated murder and conspiracy to commit fraud. Wika ng opisyal. Ang katarungan ay hindi dumating sa pamamagitan ng isang himala. Ito ay dumating sa pamamagitan ng bawat segundo ng pagtitiis ni Selena. Habang hinihila si Marco at Cassandra palabas ng sinehan sa harap ng daan-daang kamera, nakatayo si Selena sa gitna ng entablado. Ang kanyang anino ay hindi na maliit at takot. Ngayon, ang kanyang anino ay sumasakop sa buong silid. Ang anino ng isang babaeng namatay sa bangin, ngunit nagpa siyang mabuhay para sa katotohanan. Ang bawat kislap ng mga lente ng kamera sa loob ng auditorium ay tila mga dagundong ng kulog na nagpapaguho sa kahariang itinayo ni Marco Imperial sa loob ng maraming taon. Wala nang script na makakapagligtas sa kanya. Wala nang makeup na makakapagtakip sa dumi ng kanyang budhi. Sa gitna ng kaguluhan, ang amoy ng mamahaling pabango ni Marco ay napalitan ng maasim na amoy ng pawis ng takot. Selena, makinig ka sa akin. It's a setup. Binabayaran ka ba nila para sirain ako? Hiyaw ni Marco habang pilit siyang hinihila ng mga pulis. Ang kanyang boses, na dati ay hinahangaan dahil sa ganda ng modulasyon, ay naging isang matinis at desperadong pagsamo. Hindi sumagot si Selena. Nanatili siyang nakatayo sa entablado, tila isang estatwa ng hustisya na gawa sa puting marmol. Pinanood niya kung paano itulak ng mga gwardiya si Cassandra, na ngayon ay wala nang saplot ang mukha mula sa kanyang buhok na nagulo sa pakikipag-agawan. Ang gintong gown nito ay napunit, isang simbolo ng kanyang marahas na pagbagsak mula sa ambisyon. Pagkalipas ng ilang oras, sa loob ng malamig at madilim na presinto, dinalaw ni Selena si Marco sa huling pagkakataon. Ang hangin sa loob ay amoy lumang papel, sigarilyo, at kawalan ng pag-asa. Isang malaking kaibahan sa bango ng kanilang mansyon. Nakaupo si Marco sa likod ng mga rehas. Ang kanyang tuxedo ay gusot-gusot na at ang kanyang buhok ay tila pugad ng ibon. Nang makita niya si Selena, mabilis siyang lumapit sa rehas. Ang kanyang mga mata ay nanunuri at nanginginig. Selena, love, please withdraw the charges. Alam kong mahal mo ako. Gagawin nating maayos ang lahat, di ba? Magbabago ako. Pagmamakaawa ni Marco, ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Selena. Tumingin si Selena sa kanyang asawa, ang lalaking minahal niya, nang higit sa kanyang sarili, ang lalaking naging Diyos ng kanyang mundo. Ngunit ngayon, ang nakikita na lamang niya ay isang maliit at kaawa-awang nilalang. Mahal? Ang pag-ibig ay hindi nanunulak sa bangin, Marco. Ang pag-ibig ay hindi nagpaplano ng insurance fraud habang ang asawa mo ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Malamig na wika ni Selena. Kinuha ni Selena ang isang brown envelope mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ng rehas. Nga pala, tungkol sa mga dokumentong pinapirmahan sa akin ni Mama Imelda. Akala ninyo ay nakuha na ninyo ang lahat. Pero ang pinirmahan ko ay isang utos para i-freeze ang lahat ng accounts mo dahil sa kahina-hinalang aktibidad. Wala kang pera, Marco. Wala kang pambayad sa abogado. Maging ang mansyon ay nakapangalan na sa foundation para sa mga biktima ng domestic violence. Nanlaki ang mga mata ni Marco.
Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang tunog na lumabas. Ang huling sandata niya, ang kanyang yaman at kapangyarihan, ay naglaho na parang bula. Ang kwankakvang. Kwankakvang. Dahan-dahang hinawakan ni Selena ang kanyang kaliwang kamay. Naroon pa rin ang kanyang singsing sa kasal. Isang brilyanteng nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit tila kasing bigat ng 1 toneladang bakal. Maingat niya itong hinubad. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang balat. Isang marka ng 10 taon ng pagtitiis. Hindi niya ito ibinato. Hindi siya sumigaw. Sa halip, marahan niyang ibinaba ang singsing sa maduming sahig ng presinto, sa tapat mismo ng mga paa ni Marco. Iyan na lang ang natitira sa 10 taon natin, Marco. Pulutin mo sa putik, katulad ng ginawa mo sa buhay ko. Wika ni Selena. Tumalikod na siya. Sa bawat hakbang niya palabas ng presinto, nararamdaman niya ang bigat na nawawala sa kanyang mga balikat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay hindi na punyal ng takot, kundi isang martsa patungo sa kalayaan. Sa labas, naghihintay si Leo. Hindi siya lumapit, hindi siya nagsalita. Sapat na ang kanyang presensya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tumingala si Selena sa langit. Ang ulan ay tumigil na, at sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga bituin ay tila hindi na mga matang nanonood, kundi mga ilaw na gagabay sa kanyang bagong simula. Ngunit sa loob ng selda, habang nakatitig sa singsing sa putikan, narinig ni Marco ang isang balita mula sa kanyang abogado na dumating. Isang balitang mas masakit pa sa pagkakulong. Si Cassandra, sa takot na mabulok sa bilangguan, ay pumayag na maging state witness laban sa kanya kapalit ng mas mababang parusa. Ang huling pagtataksil ay hindi nagmula sa kanyang kaaway, kundi sa babaeng naging katuwang niya sa kasamaan. 1 taon ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng isang aklat na dahan-dahang binubuklat ng hanging dagat. Ang amoy ng alat at lansa na dati ay nagpapaalala kay Selena ng kamatayan ay napalitan na ng bango ng kalayaan. Nakatayo siya sa dalampasigan. Ang kanyang maikling buhok ay hinahawi ng hangin, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw. Nagbibigay ng kulay ginto sa malawak na karagatan. Wala na ang mansyong puno ng anino. Ang tinitirhan niya ngayon ay isang maliit, ngunit maliwanag na bahay na puno ng mga halaman at aklat. Hindi na siya ang asawa ni Marco Imperial. Ngayon, siya na si Selena, isang independenteng producer ng pelikula na naglalayong bigyan ng boses ang mga babaeng nanahimik sa dilim. Sa loob ng pambansang bilangguan, ang balita tungkol kay Marco ay unti-unti nang naglalaho. Ang huling narinig ni Selena, si Marco ay tuluyan nang nawalan ng katinuan. Kinakausap nito ang mga pader ng kanyang selda. Tila umaarte pa rin sa harap ng isang invisible na kamera. Humihingi ng palakpakan mula sa mga aninong siya rin ang gumawa. Para sa isang taong ang tanging pagkain ay ang atensyon ng publiko, ang malimutan ng buong mundo ang pinakamalupit na parusa. Si Cassandra naman ay nanganak sa loob ng piitan, ngunit ang bata ay kinuha ng kagawaran ng panlipunan. Namumuhay siya sa takot at pagsisisi, habang ang bawat tingin ng mga kapwa niya bilanggo ay tila punyal na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kataksilan, ang kwankakvang. Kwankakvang. Naupo si Selena sa buhanginan, hawak ang isang tasa ng kape. Tiningnan niya ang kanyang mga bisig. Naroon pa rin ang mga peklat, mga mapuputing guhit na tila mapa ng kanyang nakaraan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga ito. Dati, ang mga markang ito ay sanhi ng kanyang matinding hiya. Ngunit ngayon, tinitingnan niya ang mga ito ng may pagmamalaki. Ang mga peklat na ito ay hindi na tanda ng kanyang pagkatalo. Sila ay mga medalya ng isang sundalong nakaligtas sa sarili niyang digmaan. Naramdaman ni Selena ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. Ang amoy ng peppermint at ang tunog ng mahinahong paghinga ay sapat na. "The crew is ready for tomorrow's shoot, Selena," wika ni Leo.
Ang kanyang boses ay tila isang angkla na nagpapanatili kay Selena sa kasalukuyan. Handa ka na bang ikwento sa mundo ang katotohanan? Tumingala si Selena kay Leo at ngumiti. Isang ngiting hindi na pilit, hindi na nakatago sa likod ng makapal na makeup. Isang nangiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Handa na ako, Leo. At sa pagkakataong ito, ako ang susulat ng sarili kong ending. Sagot ni Selena. Inabot ni Leo ang kanyang kamay at sa unang pagkakataon, hindi na nag-atubili si Selena na tanggapin ito. Naglakad sila pabalik sa bahay habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho. Ngunit ang liwanag sa loob ni Selena ay hindi kailanman muling mamamatay. Ang tubig sa bangin ay malalim at madilim, ngunit natutunan na ni Selena kung paano lumangoy. At sa kanyang muling pag-ahon, hindi lamang niya iniligtas ang kanyang sarili. Natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng pagiging malaya.